Ikaw kumusta may gadlaw kaninyong tanan and welcome sa atong special edition sa atong programa ang atong Department in Focus and dako kay nato garbo karon nga atong makauban. It is an honor and a privilege nga makauban nato ang atong mga bisita karon from Galing Pook Foundation. Unahan sa nato, dili ni siya seniority wise but wisdom wise. Okay? Ang mentor sa Galing Pook, si Sir Sir Tatay Ed De La Torre. Sir, magandang araw po. Magandang hapon. Thank you. Yes, sir. And, of course, kasama po rin natin ang ating Interim Executive Director for Galing Pook Foundation, Mr. Adrian H. Adove. Sir, good morning. Magandang araw. Yes, sir. And, of course, sa sinabi ko na kanina, hindi natin pwede na i-discuss ang history ng Galing Pook without discussing the history of one of our guests today, no? Siguro para to give us context, to give us an idea in a nutshell kung ano po to ang Galing Pook. But before that, sir, could you tell us, Sir Tatay Ed, could you tell us, sabi ko nga kanina, ating ma-discuss ang history ng Galing Pook without discussing your history, sir? Well, siguro the best way to start is marami naman sa atin, we want change for the better, no? Okay. Better governance. Yan nga. In my case, mahaba pinanggalingan ko kasi ako yung dating pare. Tapos I 1X na yun. Agrarian Reform, Federation of Free Farmers. Nag-martial law. Gusto akong aresto, hindi nagtago ako. Lumaban, pero hindi magaling. Nahuli 2 beses. 2X na yun. 2X na, kaya 7 na taon. Pero nung na-release na after EDSA, so ang tanong, how do you bring about change? Tatanda ko, sino ba yun? Si Butsakira binanggit. How do you restore democracy using democratic means? Parang gano'n, hindi violence, hindi ano. So, nung una, non-government organization ang ginagawa ko, people's organization. Hindi na ako nagpare, nag-NGO na, gano'n. Then later, na-discover ko yung, mahirap baguhin agad yung buo, no? From the top. Kasi, pero, baka local governments, town, cities, group of towns, and that's when, nagtagpo ang landas ng, nagkaroon ng change na pwede, hopefully in my lifetime, bago ako mamatay, kasi matanda na ako eh. Hindi mo nalata. Nalaman ng na ang Galing Pook Foundation, mga kaibigan ko naman ang iba dyan. Okay. And so they asked me na sige Ed, kasama ka sa maging evaluator for the awards. Later, naging board member na rin ako ng Galing Pook. And later, third stage, mag-mentor ka nga. Kasi marami kang nakitang magaling para ituro mo sa iba, pero ang best approach ng Galing Pook, sasabihan mo lang, tapos mag-usap kayo. Kasi normally ang mayor, mas interesado sa kapwa mayor. NGO lang, sabihin, lang naman, baka pasaway lang ng mga yan. So, we peer learning, At saka, hindi lang ikaw, by group. Kasi ang award is not only for LGU, kaya Galing Pook, lugar yan eh. Yun nga. Pati citizens kasama. Kaya ang lakas ng citizens participation, yan ang link sa pagparito namin dito. Yun nga. Sir, teka muna, palitan lang muna yung mic, sir. Okay. So, yes, in a nutshell, ganun, no? Parang naghahanap kayo ng mga LGUs na may mga best practices para na bigyan ng award, ganun. Tapos, nagsimula parang sabi nga nila, ang tawag na sa Galing Pook, parang FAMAS Award. Kasi merong government award SGLD at iba pa. Ito private, independent of government, pero hindi naman anti-government, collaborating with government, pero independent of government. Kaya politically, depende kung saan ka. Basta magaling ka, we subject you to evaluation. And there's a debate among the evaluators kung minsan, mas gusto ko ito. Kaya labanan yan. Kasi ang mga judges normally, mga dating national government mga ex din, may dati. Sabi mo nga kanina, triple X ka na eh. Triple X na ako eh. Ex-prisoner, ex-rebel. Tapos, nag-test na pa ako, kaya ex-government official.
Apat na. Yun nga. But sir, galing, importante lang kasi na to give us the idea of what is Galing Po. But to expound more, siguro si Sir Adrian. Yes, good afternoon po. So Galing Po started as an awards program nga po noong 1993. Because back then the local government of 1991 was very new. So iba-iba yung capacities ng local governments natin in terms of addressing various concerns. So nabigyan sila ng additional responsibilities, additional powers. Pero yun nga, yung capacity nila iba-iba. So Galing Po was born out of a need to look for the innovative, excellent LGUs na who are able to address these challenges para gayahin ng iba, para tularan ng iba, para hindi na nila, sabi nga natin, i-reinvent yung wheel. So yun yung, it was started by LGA and other partners. LGA is Local Government Academy, ng DILG. So, nag-start yun under AIM, program ng AIM, and then eventually, nagkaroon na po ng foundation to be able to institutionalize the awards program. Nung nagkaroon na ng foundation, kumbaga nadagdag na doon na hindi ka naman pwedeng nag-award. So eventually we ventured into replication of the awarded programs and then eventually capacity building. So yung doon pumapasok yung aming kaya kami na dito ngayon is part of our capacity building program din po na na ginagawa sa Galing Po. So, over time, nag-evolve, no? From the start, as parang search committee or award-giving body, yung naghahanap ng mga LGUs na may mga best practices and rewarding them with an award. 30 years na ba? 30 years. 30, no? yeah, 30 years. Tapos over 300 awardees. programs. Programs. 357 as of October. So, 367 na po kasama this year. Dami na. Pero LGUs hindi. Programs po. Ang LGUs nasa 250 yung as of last year. 250. Towns, cities, province, barangay. From your time then, sir, what has changed? What has changed? Ironically, what has changed is gumagaling na. Kaya pag kami nagtitigil. Dami na kayong magpilihan. Mahirap na magpili. Mas mahirap kasi sabi, dati na yan eh. Pag sinabing galing pookable, that means better than the usual. Okay. Kaya tumataas ang standards. Yeah. Kaya mas mahirap manalo ngayon compared sa dati. Kasi siyempre, pag kukonti pa, mabilis maging outstanding. Ngayon, we're going beyond this project, that program. Tinitingnan ang overall governance at tumitingkad na yung angle ng hindi lang magaling yung government itself, the program staff, kundi malakas ba ang participation ng mamamayan, ng citizens. Kasi participant needs to. Dapat willing yung government na pasalihin, ay willing magsumali yung tao. Kasi kung minsan ayaw rin eh. May ibang, ang joke ko nga nun, yung NGO, yung galing sa martial law, tawag namin NGO, sabi ko dapat tawag sa inyo AGO, ano yun? Anti-government organization. And the other half, meron ring anti-government, ano yun, yung antay ng antay sa gobyerno at hindi kikilos. Yun, kaya may maraming salita, walang ginagawa. Hindi, saka bakit ako kikilos? Gobyerno ka magsimula. Ang idea is, you can initiate, but then engage government, and then government, may mas malaki ang pera, may kapangyarihan, can replicate, mas malaki scale. Kasi NGOs, maliliit naman ang kaya. So yun ang hinahanap namin kombinasyon ng citizens participation, pero yung government rin may initiative to enable and encourage. Sali kayo. Because, kaya iba ang tawag natin sa government at governance. Ang government, gobyerno. Governance, paano magtulungan lahat, pati citizens na wala sa government, but together para sa isang pook, isang magaling na pook. And from that, sir, yung participation ng citizens, parang isa sa mga mini-measure natin. Yes, sir. In line with that, paano natin binibigay yung award? Ano po yung mga criteria? Paano po yun? How do you measure a best practice? So sa Galing Po Awards, we have 6 criteria. Okay. We have 6 major criteria. Positive results and impact, promotion of people's participation and empowerment. Yun yung dalawang pinakamalaki. Okay. Followed by innovation and adaptation,
resilience, sustainability, and efficiency of program service delivery and transferability. So yung anim na yon, so kailangan makita na may impact talaga yung programa. Kumbaga, may nabago yung buhay ng beneficiaries, ng kanilang intended targets. And then, nandun yung, may pagkilos yung mamamayan, yung iba-ibang sektor. Hindi lang yung LGU yung kumikilos. Yun nga po, innovative, kailangan may bago. Pwedeng either bago yung programa, may binago sa proseso, may kakaibang approach na ginawa. Marami, pwedeng iba yung naging approach nila in terms of fundraising or pagkuha ng ng support ng tao. So dahil nga marami nang na-awardan yung Galing POC, medyo mahirap nang maghanap ng bago. So recently we added yung adaptation para yung pwedeng innovation na ng iba, pero paano mo siya in-apply sa sarili mong konteksto? Paano mo ginawa sa inyo? Yung ginawa na ng ibang LGU. Yung recent addition namin is yung resilience. Given na nangyari ng pandemic na parang lahat biglang tumigil Even yung Galing POC na na lagi kaming nagbibigay ng lagi nagbibigay ng award. First time namin nag-validate na hindi face-to-face nung pandemic. So ganun. Pero natuloy pa rin naman namin. So yung resilience po, dinagdag natin yan to be able to measure or to see how yung mga programs are able to bounce back from different setbacks, not necessarily disasters, but different shocks. So, pwedeng disaster yan, pwedeng pandemic, pwedeng change in, yung politics, pwedeng malawakang blackout, pwedeng blackout. Ganun. So, iba-ibang scenario. So, if there are systems in place to be able to, para matuloy nila yung serbisyo nila, tinitingnan natin yan for resilience. And the sustainability, yung sustainability, we measure it in the context of kung institutionalized yung program, nakaka-survive ba siya in changes in leadership, kasi nga diba 3 years lang naman ang term ng LGU, and then kung ma-re-elect hanggang 9 years lang ang isang LCE. And then kung tuloy-tuloy yung funding, may ordinance, but yung biggest measure ng sustainability we think is kung may ownership ng mga tao, kasi kahit gustong palitan ng LCE, halimbawa yung program, pero pag hinahanap siya ng tao and nakita niyang kailangan siya ng mamamayan, ang ending, wala rin siyang, ibibigay rin niya yun kasi makikita kailangan ng mamamayan. So, pwedeng ibahin niya yung pangalan, pero yung essence ng programa, yun pa din. And then, the last is yung transferability and efficiency of program service delivery. So, kasama po doon, kailangan makita natin na yung value for money, kung hindi ba ganun, pwedeng malaking ginagastos pero nararating niya na marami siyang natutulungan, or kumbaga nagagamit ng maayos yung resources para ma-implement yung program. And then yung transferability naman ay kung meron silang enough documentation para madaling ipalaganap sa ibang LGUs, and better kung may proof talaga na may nagre-replicate, na may iba nang kumopya sa kanilang programa. Na-emulate. Na-emulate na yung program. Yung usual lang naglalakbay-aral, pinupuntahan ka talaga. Yun nga, yun ang gusto ko talagang makita kung pupuntahan ba ninyo talaga. Kasi parang baka sa narrative lang, sa papers lang, gano'n, di ba? So, ginagawa niyo, sir? Yung search kasi natin, so mag-start ka na, mag-submit yung LGUs ng application nila. Ano lang yun, mga 10 to 11 pages lang po yun. So based on the write-up, kailangan i-shortlist namin kasi usually we receive 150 to 200 applications per year. So the National Selection Committee will shortlist among the eligible, pipili sila ng 25 to 30 programs. Na yun yung babaan, pupuntahan sa on the ground. Para makausap yung LGU, yung officials, stakeholders, mga mamayan na involved, even yung mga ordinaryong mamayan, tinatanong din namin. Ganun. So, kumbaga, para makita natin kung nararamdaman nila yung parang programa. Parang may investigation talaga kayong ginagawa. Kung nararamdaman nila yung programa, kung may kulang ba doon sa implementation ng programa. Kasi minsan maganda yung nasa papel, pero kulang yun. Pag nakita mo sa baba, kulang. Meron ding minsan, hindi ganun kaganda yung pagkakasulat, pero pag nakita mong, pag pinuntahan, mas maganda pala. Hindi lang nila na-capture sa documentation. So, it's finding the balance based dun talaga. Kaya important yung write-up, pero important din na kahit hindi ka ganun kagaling magsulat, may mapakita ka na para
maging basis namin na ay kailangan natin puntahan to. Para makita natin baka may maganda talaga nagtatago dun sa LGU na hindi lang nakikita, nasusulat ng maayos. Yung mga LGUs, nang-saturize naman lahat nila mga programs and changes. Kasi 1993 na itong Galing Po. Siguro na, kita na yung lahat ng mga programa changes nun. Pero saturize naman natin? O talagang the same lang talaga yung mga program? Ganun na? In terms of programs, medyo madami na, actually pinakamarami po environment, health, education, agriculture. Yun yung mostly, kasi yun yung madalas ding ginagawa madalas sinasubmit ng mga LGUs. Pero alam naman natin marami sila ibang ginagawa. Pero yun yung kadalasang madaling nasubmit nila. So in terms of programs, maraming magkakapareho. Marami na kaming CRM programs, marami na solid waste, may mga education programs din. Pero in terms of sa reach sa LGU, while taon-taon naman represented lahat ng regions, kadalasan, pero marami pa rin hindi, kumbaga ilan yung LGUs natin, 1,700 plus, provinces, cities, municipalities, hindi pa kasama yung barangay. Doon sa recent count namin, siguro mga 900 plus pa lang yun na yung talagang sumali sa Galing Po. 200 plus pa lang yung nananalo, 230, ganyan. Yung sumali nasa 900 plus. So marami pa yung hindi sumasali sa Galing Po. And even sa barangays, kasi yung barangays 20 plus pa lang po yung nananalo. Although mas marami na yung sumali. Pero yung 42,000 plus na barangays, hindi pa lahat yun nare-reach ng Galing Po. So in terms of programs, most likely baka maraming magkakapareho. Every now and then may bago ka talaga makikita, ibang program, ibang category. Pero in terms of LGUs, marami pa yung hindi nare-reach na gusto sana namin sumali sa Galing Po, not just for the recognition, but for them to be able to subject yung kanilang program. Kasi ano din yun malalaman nila, pag dinocument nila, makikita nila saan pa sila kulang. Kasi hihinga namin yung documentation. Makikita nila ano yung kakulangan, ano yung maganda nilang nagawa. And maski hindi sila manalo, madali nilang pwedeng ikwento sa ibang kapwa LGUs nila na naghahanap ng... Gusto kong batiin kasi kuminsan yung isang LGU nga ako nag-evaluate. Sabi la, alam mo Ed, kahit hindi kami manalo, magandang dumaan kami kasi persado kami mag-isip. Ginawa natin. No? Isa. Pero the other more important, in a few places, ang ginawa yung mayor o yung city, gumawa ng parang Galing Pook nila sa barangay. So, na-replicate ko lang programa. Sa Santiago City, lahat ng mga barangay, pinalabas niya, tapos nagbigay rin sila ng awards. Kanila, sa San Felipe rin. So, in fact, ang point natin is, hindi naman, wala namang monopoly ang Galing Pook. Parang setting the example lang, medyo, na-establish kasi 30 years, nationally prominent, pag in-award sa Malacanang ka pakikila, may certain. Pero ang gusto natin, ma-develop ang culture of excellence ng mga local government. Bring out the best in them. At not only that, because kuminsan we say, nagse-self-flagellate tayo kuminsan mga Pinoy, the news is bad news. Marami namang magagaling hindi lang masyadong nalalaman. Kasi, alam mo naman yan, sabihin niya, news, bad news is news. Good news, sabihin, PR lang niyang good news na yan. Pero ang punto is, kailangan rin natin ngayon because kailangan rin natin may pag-asa na hindi suntok sa buwan, kundi may evidence. At saka more important, of course, we say kahit 1-year-old yung program pwedeng awarded, but we prefer programs na medyo matagal-tagal. At kung pwede yung cutting across terms pa, kasi nga, pwede ka makachambang konti, pero sino ba nagsabi yan? Sorry lang parang seminar. Si Aristotle says, excellence is not one act, kundi a series of acts para tuloy-tuloy ka na. And ang magaling dyan kasi, yung mga LGUs natin, talagang mag-isip sila kung ano pa ang pinakamagaling na programa na gawin pa nila para makaserbisyo pa rin sa mga tao, di ba? Kasi at the end of the day, it's service to the people, di ba? Yun nga, yun ang pinaka-essence dyan But we just bring the best in them. And bringing the best in them, sabi mo kanina,
parang meron pang maraming hindi sumali. Paano ba mo sumali dito, sir, sa Galing Po, yung mga LGUs? Sir, so ano naman yun, kung nagko-call for applications kami every year. Okay. So sumusulat kami sa lahat ng LGUs. Except yung barangays, hindi namin kaya sulat ng lahat. Pero so, province and cities, municipalities, sinusulatan namin. And then, to be able to reach the barangays and the others, tinutulungan kami ng DALG. So, naglalabas sila ng memorandum circular to be able to invite all LGUs to join Galing Po. Pero yun nga, syempre, iba-iba din ang priorities yung mga LGUs and posibleng hindi pa sila prepared. May ginagawa sila pero baka hindi pa nila na-document. Baka wala sa priority nila na na ma-recognize, parang ganon. So baka hindi pa lang talaga, or hindi pa nila kilala yung Galing Po. Kaya yun po yung gusto sana natin na mas makilala ng ibang LGUs para mas maraming sumali. And then kung makilala rin sila ng ibang LGUs, yung kanilang ginagawa, malaman din ng mga kapwa nila na baka similar yung problema, similar yung challenges na pwede nilang tularan yung kanilang mga ginagawang ehemplo, ginagawa nilang initiative. And with that, sabi ko nga, evolving ang Galing Po, no? And with that, from an award-giving body to strengthening an LGU. Capacity building, apa. Then that LGU can now strengthen another LGU. Yeah. Yes, sir. And yun na ang governance hub. Apa. So yung sir, yun nga. Pero, sorry, Sarah. Sige po. Pero before that, we would like to thank you kasi yung Cagayan de Oro is under, of course, the administration of City Mayor Rolando Clarix Uy, Mayor Clarix Uy, is being recognized by the Galing Po Foundation as a governance hub. The recognition is part of USAID's Cities for Enhanced Governance and Engagement or Change program or project that aims to achieve more responsive, participatory, collaborative local government through hubs and spokes approach among select surrounding municipalities by building on the gains of Cagayan de Oro City as a change pilot city. Yes, sir. Apa. Maraming salamat, sir, sa recognition. Salamat, tatay, Salamat, sir. So, yes, sir, yung governance hub. Apa. So, yung Galing Po kasi nga, since nagka-capacity building na kami, so, naka-receive din kami ng grant from the USA Change Project. Okay. To be able to, kasi since change cities nga yung target na area nito, yung concept ng aming project is, yung change city would be a governance hub and then pipili ng nearby municipalities, actually naka-identify na sila, ng nearby municipalities who would be working with them, working with Cagayan de Oro, to work on their common challenges. Okay. I think yung kanilang target ngayon is on the, yung metropolitanization ng Cagayan de Oro. Metro CDO. Metro CDO. So, since merong yung magkakalapit na LGUs, may mga challenges sila na yung problema ng isa can affect the other, or yung strengths ng isa can help the other. So yung mga ganun, resource sharing. So ang niyan, we will help the LGUs be capacitated on engaging each other, and also not just the LGUs but also the citizens. Kasi yun din naman yung essence din ng Change Project is to enhance participatory governance din po. So LGUs and CSOs should be working together. And matud pa ni Mayor Rolando Clarix Uy, dakong karbog karipay namo nga nahimo kami nga governance hub, no? And maraming salamat, sir, kasi in recognition na rin po sa mga achievements natin dito, at tapos pwede nating ma-emulate pa sa iba. So, my special, I remember, before this happened, I was reading the Philippine Development Plan, even the previous administration, and then I didn't realize then, kasi normally we think, sige, Manila, Metro Manila, Cebu, Davao. Laging Cagayan de Oro is the fourth prospective, talagang metropolitan area. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nung pumasok ito, sabi, meron palang konsepto ng metropolitan, no? Eh di siyempre, may framework ngayon. Madaling sabihin yan. Paano yan maglilink sa isa't isa? Sasabihin ng iba, magaling ka kayo de Oro, bida kayo. Paano kami? Paano kami kasali dyan? How do we benefit from it?
that will be the interesting challenge, no? Paano magtulungan? And kanina pinag-uusapan natin on the way here from the airport na, oo nga, saan galing pagkain ng Cagayan de Oro? Konti pa naman may agri pero nearby, so may makukuha. Pero sabi nila, on the other hand, pag ikay city na mas kilala ka ng business, baka mas ayos ang infra mo, so parang sa Tagalog, maampyesa naman kami riyan, sa inyo, no? At pag nagkaroon, siyempre, private sector can do it on their own, individuals can do it, pero pag governments can collaborate, we are hoping that through this project, hindi naman sa atin magsisimula, we will facilitate and maybe further encourage, pagtulungan kayo para mas ma-accelerate yung process of yung integration or collaboration or synergy ng mga nearby towns and Cagayan de Oro. Pero hindi natin maalis, siyempre, mas bihit ang Cagayan de Oro, siya mas malaki, siya mas nauna. Sa government sub, may hubs and spoke kami, hubs. Oo, kaya nga. Pero sabi naman, hindi naman madamot. Kaya pwede, sali rin kayo, sali tayo lahat. Equal na rin, no, na recognition, di ba, para sa lahat. Ang importante lang kasi may participation na rin sa ibang mga LGUs. And with that, when we say governance hub, paano po yun, sir? Ano po talaga ang pinaka-impact niyan sa City of Cagayan de Oro? Ang ano niyan, sir, kasi yun nga, dahil nga sila ay change city, kumbaga may mga gains sila under the project. So, tapos, marami na rin namang best practices yung Cagayan de Oro that they can share with their neighboring municipalities. So, kumbaga, kasi yung hub, yun yung parang, when we say hub, parang sentro. So, parang sa kanila yung manggagaling yung mga pwedeng i-share. But also, yung mga partner LGUs will be able to share something din sa Cagayan de Oro. So, it will be, kumbaga, mutually beneficial relationship among the LGUs. Hindi lang siya si Cagayan de Oro nag-share ng learning sa partner municipalities. May reciprocity. Yes. Di ba? Saka may isang, again, na hindi naman kasama sa paper as such, pero mabilis nga on the way from the airport here. Pinag-uusapan natin, ano ba ibig sabihin yan exactly? Nag-uusap lang yung 4 na gobyerno. Tapos sabi, tingnan mo, tama na, saan ba ito? Merong mountains, merong rural, merong urban, merong mines, merong sea. So, titingnan mo rin yung ecology, no? Both natural and then paano sila mag-complement? May megis, diba sinabi, ang Cagayan de Oro raw, pag-araw ay 1.5 million ang tao, pero officially ang residents 900,000 lang. So, may implication yan, sa halip na bahala kanya-kanya, pwede mo pag-usapan ng mga gobyerno at ng mga mamamayan, paano ba natin i-maximize yung ating complementarity? There will always be problems, pero mahirap yung kanya-kanyang tingin lang, baka pwedeng pagtulungan. Ako, excited personally, kasi nag-volunteer ako, pwede ba ako sa Cagayan de Oro? Kasi marami akong kilala rito. Pero sa tingin ko, ang isang particular innovation rito, at challenge ito, hindi lamang ma-integrate yung social services, yung investment, ma-integrate mo rin ang planning ng ecology, the food systems. No? Malaking bagay yan because for any urban, alam naman natin, big market yan, mataas ang consumption needs. Saan manggagaling yan? And how do you make sure na hindi lamang ikaw ang pagbe-benefit sa affordable at healthy food, kundi na yung suppliers ay makakatulong. Uunlad rin sila. So, rahanip na mainggit sa, bida yung, hindi, magkano tayo, kabakas, ka-partner, no? So, it becomes a healthier relationship, no, sa neighbors, no? Yun ang hopefully, no? Pero tingnan natin, nagsisimula pa lang naman ang usapan dito. Pero sa ibang region, sir, meron na rin yung mga governance hub. Yung project namin is lang. Dalawa lang ito. Dalawa lang. Tagum City. So we are the pilot na. Dito, we are the pilot. For this project. Kasi yung nag-call for proposals yung change project. So, I'm not sure kung anong ibang mga grantees. Pero yung for the Galing Pook grant na Cagayan de Oro and Tagum yung ating yung governance hub na in-identify natin. And then, ganun din. So, kumbaga,
we hope na yung kanilang groups, we call them groups, yung hubs and spokes nila particularly, would be able to help each other. And then, ang design din ng program namin, mag-meet din sila, yung dalawang groups na yon. So from there, gusto rin namin na matuto sila from each other po. Okay. So kumbaga hindi lang yung Cagayan in their group, Tagum in their group, but all of the 8 LGUs. Ano kasi yung USAID Change Project is supposed to maximize nga yung participation. Pero yung first batch niya were only 10 cities and Cagayan de Oro is one of them. Nagkaroon ng second batch, another 10. Doon pumasok ang Tagum. Okay. So, of the first 10, Cagayan de Oro lang ang napasama sa ganitong approach. Wow. Kaya dalawang level ito. Kaya ito, ako personally, I know a bit, pero excited ako sa saan kaya ito? Ano bang kaya nito? It's just roughly a year, pero ang idea naman is maka-develop ng buwelo, ng relay. Tapos pagtutuloy-tuloy yan, no? Parang boost lang sa simula para to start it, no? May timetable pala. Oo, syempre. Ano lang, sir? Hindi naman forever ang pera at saka support eh. So yung ano lang po, we want them to be able to, yun nga, parang, kasi yung aming, kumbaga yung magiging training na dadaan nila, it's a 4-module training na at the end of the capacity building, kailangan makabuo sila ng ano nila, ng kanilang program na design nilang 4 na LGUs na sila yung nagbuo based sa kanilang pangangailangan. Ano yung kailangan nilang gawing programa na posibleng inumpisahan na nila individually or pwedeng ano, and then enhance nila based sa mga matututunan nila from mga ipapakita namin na innovations from other LGUs, yung experience halimbawa ng Metro Naga Development Council, which is one of our earliest awardees, kung same na ganito yung gusto nilang gawin. So, yun po. And then, hopefully, at the end of the day, masustain nila yung ganung partnership. Okay. So, at least na-discuss na rin natin lahat, no? And once again, we are very thankful. Maraming salamat po, sir, sa award na binigay o sa prestige, recognition na ginawa nyo, binigay nyo sa amin sa City Government of Cagayan de Oro. Sa sinabi na nga ng aming mayor, ni Mayor Rolando Clarix. So maraming salamat. It is an honor and a privilege po namin. And once again, honor and privilege pa rin po namin na kasama ka na yun namin. Siguro ito na po yung closing statement natin, sir. Unahin ko na lang po dito sa hindi na seniority wise, sir. No, reverse. Reverse. Si Sir Adrian, sir. Yun po. Thank you very much for the warm welcome. Yes, sir. And we look forward to a fruitful partnership with Cagayan de Oro and yung identified nila na LGUs na magiging part nitong group ng hubs and spokes dito sa Cagayan de Oro po. Salamat, sir. And Tatay Ed. Sabi ko nga, at my age, which you do not know, 50? bait mo, no? Sip-sip ka pa. No, I'm 81 years old. Wow. Malakas mo yun. Pero like anyone, bago pumanaw sa mundong ito, Huwag naman, pa. then naghahanap ng pag-asang makikita at mahahawakan. Kahit kapiraso man lang. Yeah. And I think over the years, off and on, I've come here to Mindanao, Cagayan de Oro. I have many friends here. And I think there's quite a potential, no? Ang challenge ngayon, and I hope na through this project, through my participation, hindi lang makatulong, pero also makakuha ng panibagong sigla at pag-asa na marami pa naman tayong magagawa, mga Pilipino. Don't sell ourselves short. Ang mahalaga lang, paano magtulungan sa halip na magbangayan. And I think yung challenge how to do it na realistically, no? Kung hanggang kaya, magagawa natin, then may encourage yung iba. Kasi the easiest, sabi nga lang sa amin philosophically noon, the best proof that it is possible is it has happened. If it's in another place, ba't hindi rin sa inyo? And I think, yun ang hopefully, may nangyari na rito, why not in others? At may nangyari na, why not more? I think yun ang challenge sa atin. Maraming salamat, sir. Of course, salamat. Maraming salamat sa ating mga bisita karon. Of course, si Sir Tatay Ed De La Torre, ang mentor
sa Galing Pook. And Sir Adrian Adobe, ang atong interim Executive Director for Galing Pook Foundation. Okay? Salamat, sir. And of course, salamat og sangalan na lamang sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix. Uy, ingon mo na sab sa atong Hepe sa City Information Office, Sir Ryan Fuentes. Salamat, maganda kaninyo tanan. To God be the glory. Ikaw lang kumusta,